tag-init noong una ko siyang nakita. Ang araw ay matindi. Tila sinusubok ang kakayahan ng bawat tao na magtago sa lilim o magtiis sa init. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, naghihintay ng jeep nang bigla siyang dumaan. Isang babaeng may mahabang buhok na tila hinahaplos ng hangin. Ang kanyang suot ay simple, puting blusa at asul na palda, pero may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero napako ang tingin ko sa bawat hakbang niya. Para siyang eksena sa pelikula, isang bagay na hindi mo basta matatakasan. Hindi ko inakalang magkukrus muli ang landas namin. Isang linggo ang lumipas nang makilala ko siya sa isang pagtitipon. Si Ana, ang kanyang pangalan. Sa pagkakaalam ko, siya ang asawa ng isang lalaking may mataas na posisyon sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nakaupo siya sa sulok ng malaki at magarbo nilang sala, hawak ang isang baso ng alak, tila nag-iisa kahit napapaligiran ng mga tao. Malungkot ang mga mata niya kahit pa ang nangiti niya ay pilit nagpapakita ng saya. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na gustong lapitan siya, kausapin, alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya. "Hi!" sabi ko habang iniabot ang kamay ko. Nagulat siya. Tila hindi sanay na may lumalapit sa kanya ng ganon, pero tinanggap niya ang kamay ko. "Ako si Marco, bagong empleyado sa kumpanya niyo." Ngumiti siya at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. "Ana," sagot niya, "salamat sa pagpunta. Siguro nag-e-enjoy ka naman?" Tumango ako, pero ang totoo, siya lang ang dahilan kung bakit tila naging makulay ang gabing iyon. Nag-usap kami, simpleng mga tanong at sagot sa simula, pero hindi ko maitatanggi na may kakaiba sa paraan ng kanyang pagsagot. May lalim, may lungkot, may kwento na tila gusto niyang itago, pero sabik din siyang isiwalat. Hanggang sa dumating ang asawa niya, si Edward, isang matangkad na lalaki na may presensyang kayang punuin ang buong kwarto. Tumayo si Ana, binati ang asawa, pero sa kanyang mga mata, naisip ko, hindi siya masaya. Simula noon, hindi ko siya magawang alisin sa isip ko. Ang kanyang mukha, ang kanyang boses, ang kanyang mga mata, lahat ng iyon ay tila naging parte ng araw-araw kong buhay. Hindi ko siya hinanap, pero sa kung anong himala, nagkita kami sa coffee shop malapit sa opisina. Mag-isa siyang nakaupo sa isang mesa, may nakabukas na libro, pero hindi siya nagbabasa. Tila malalim ang iniisip niya at bago ko pa mapigilan ng sarili ko, lumapit na ako. "Marco," sabi niya, tila nagulat ngunit may kasamang nangiti. "Anong ginagawa mo dito?" Nagkibit balikat ako. "Siguro kapalaran," sagot ko at tumawa siya. Ang una niyang tawa na narinig ko at para bang may musika ang mundo. Umupo ako sa harap niya at mula noon, nagsimula ang mga pag-uusap na hindi namin inaasahan. Tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi niya masabi sa iba. Sa bawat araw na dumadaan, pakiramdam ko, mas lumalalim ang koneksyon namin. Hanggang sa dumating ang isang hapon na hindi ko makakalimutan. "Marco," sabi niya habang naglalakad kami sa parke, "mahal mo ba ako?" Tumigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Ang totoo, alam ko ang sagot, pero mali. Alam ko na siya ay pag-aari ng ibang tao, na ang bawat segundo na magkasama kami ay isang pagtalikod sa tama. Pero paano mo pipigilan ang puso mo kapag tumibok ito para sa isang taong hindi mo dapat mahalin? "Mahal kita," sagot ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, pero sinabi ko iyon. Sa sandaling iyon, parang bumaliktad ang mundo. Tumitig siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot. "Mahal din kita," bulong niya. Pero bago pa man namin maipadama ang damdaming iyon, narinig namin ang isang boses na pumuno sa hangin. "Ana," napalingon kami. Si Edward. Nakatayo siya sa di kalayuan at sa kanyang mukha, hindi ko alam kung galit o lungkot ang namamayani. Ang puso ko ay bumilis ang tibok at si Ana hindi makagalaw.
Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na magiging pareho ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita. Sa isang kasal ng kaibigan, doon ko siya nakita, si Isabel. Ang ganda niya ay parang ilaw na humihila sa akin. Ang bawat galaw niya ay may kumpiyansang hindi pilit. Ang bawat ngiti niya ay parang musika. Hindi ko alam kung bakit, pero nang magtagpo ang mga mata namin, para bang may kung anong puwersang nagtulak sa akin papalapit sa kanya. Sa kabila ng dami ng tao sa paligid, siya lang ang nakikita ko. Nagpakilala ako. Isa akong walang kwentang estranghero sa buhay niya, pero nang nangumiti siya sa akin, pakiramdam ko'y parang matagal na kaming magkakilala. Napakagaan ang usapan namin, para bang natural ang lahat. Pero sa gitna ng kasiyahan, biglang dumating ang isang lalaking hindi ko inasahan. Siya ang asawa ni Isabel. Napakagandang lalaki, may tindig ng isang tunay na Ginoo. Pinakilala niya ako at ngumiti rin, pero ang ngiting iyon ay may halong babala. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang bigat ng tingin niya, na para bang sinasabi niyang, "Huwag mong subukan." Pinilit kong umiwas. Alam ko naman ang tama at malinaw na mali ang umasa sa isang babaeng may asawa. Pero paano ko iiwasan ang isang bagay na hindi ko kontrolado? Tumawag si Isabel sa akin pagkatapos ng kasal. Sinabi niyang gusto niya akong makilala ng mas mabuti. Sa kabila ng lahat ng babala sa sarili ko, hindi ko siya tinanggihan. Nagkita kami sa isang kapehan at doon namin sinimula ng isang bagay na hindi dapat magsimula. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang nararamdaman ko para kay Isabel. Hindi ito simpleng pagkagusto. Ito'y pagmamahal na mahirap pigilan. Pero sa likod ng bawat saya, naroon ang bigat ng konsensya. Alam kong mali, alam kong may hangganan ng lahat ng ito, pero paano ko pipigilan ang puso ko kung si Isabel ang tanging dahilan ng tibok nito? Ang bawat oras na magkasama kami ay parang pagtakas sa realidad. Isang sandaling kami lang ang nasa mundo. Pero alam kong hindi kami pwedeng magtagal sa ganitong sitwasyon. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang parke, biglang tumunog ang telepono niya. Hindi ko naririnig ang sagot sa kabilang linya, pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tahimik siyang tumingin sa akin. "Kailangan kong umuwi," sabi niya. Hindi ko na siya pinigilan. Alam kong ang bawat minuto na kasama ko siya ay pagnanakaw sa oras na dapat ay para sa kanyang pamilya. Pero hindi ko rin siya maiwasang hanapin. Ang bawat araw na wala siya ay pakiramdam ko'y nawawalan ako ng dahilan para mabuhay. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong puntahan siya. Alam kong mali, alam kong delikado, pero hindi ko kayang labanan ang tawag ng puso ko. Dumating ako sa bahay nila at sa labas tahimik kong pinagmasdan ang ilaw mula sa loob. Nakikita ko siyang nakaupo sa mesa kasama ang asawa at anak niya. Ang ngiti niya ay ibang-iba sa ngiti na ibinibigay niya sa akin. Mas masaya, mas payapa. Tatalikod na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan. Namutla ako nang makita ang asawa ni Isabel na nakatayo sa harapan ko. Hindi siya nagsalita, tiningnan lang niya ako ng matagal, sapat para maramdaman ko ang bigat ng kanyang galit. "Alam ko kung sino ka," sabi niya sa tonong malamig. "At alam ko kung ano ang ginagawa niyo." Gusto kong magpaliwanag, gusto kong magsabi ng kung anong dahilan, pero ano pa ba ang sasabihin ko? Ang katotohanan ay naroon na wala akong maitatanggi. Hindi ko na malayan na bigla siyang lumapit sa akin at sa isang iglap, naramdaman ko ang kamao niyang tumama sa mukha ko. Napaupo ako sa lupa. Nalalabo ang paningin pero naririnig ko ang sigaw niya. "Walang lugar ang mga tulad mo sa buhay namin." Umalingaw-ngaw ang mga salita niya sa buong paligid, kasabay ng pag-iyak ni Isabel na lumabas din mula sa pintuan. Hinila niya ako palayo, pilit akong inilayo sa asawa niya. "Umalis ka na," sabi niya, nanginginig ang boses. "Huwag mo na akong hanapin."
Sa huling pagkakataon, tiningnan ko siya. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagkalito. Alam kong mahal niya rin ako, pero mas mahal niya ang pamilya niya. At iyon ang bagay na hindi ko kayang tapatan. Umalis ako nang hindi lumilingon. Ang lakad ko ay mabigat, parang may tanikala sa mga paa ko. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang sakit ng pagkawala. Pero alam ko rin sa puso ko na iyon ang nararapat. Hindi ko na siya kailanman muling nakita, pero ang pangalan niya ay nakaukit na sa bawat pintig ng puso ko. Pagdating ko sa bahay, tahimik kong isinara ang pintuan. Dumiretso ako sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang mukha ko'y may pasa, pero mas masakit ang sugat sa loob. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, pero isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ipinaglaban ko siya? Biglang tumunog ang telepono ko. Isang text ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang mga salita ay nagpatigil sa mundo ko. Alam ko ang lahat, mag-ingat ka. Nagising ako sa madilim na silid, ang amoy ng alak at sigarilyo'y nakapanghihina habang bumabalot sa aking katawan, ang malamig na kumot. Nasa tabi ko si Clara, ang babaeng hindi ko dapat minahal. Nakahiga siya, ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan. Ang mukha niya'y payapa, ngunit ang bigat ng realidad ay hindi maitatago. Sa bawat paghinga niya, naririnig ko ang tahimik na sigaw ng konsensya ko, ang paalala na mali ang lahat ng ito. Ang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintanay, tila nanunumbat, pinapaalala ang bawat kasalanang ginawa namin. Dahan-dahan akong bumangon, iniwasang magising siya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na darating. Walang katiyakan, walang direksyon. Ang buhay ko'y tila isang bangkang palubog na, ngunit pilit kong tinatawid ang dagat na puno ng kasinungalingan. Nagpunta ako sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit kahit ang malamig na likido'y hindi kayang papawiin ang init ng pagkakasala sa loob ko. Paano nangyari ito? Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Hindi ko balak mahulog sa bitag ng pag-ibig na bawal, ngunit ang puso'y matigas ang ulo. Hindi ito nakikinig sa rason. Hindi ito natatakot sa tama o mali. Sa unang pagkikita namin, alam kong hindi ko siya dapat lapitan. Nasa braso niya ang singsing na simbolo ng kanyang sumpa sa iba, ngunit bakit parang ako ang pinili niyang kausapin? Ang kanyang mga mata'y puno ng lungkot, ang bawat ngiti niya'y may bahid ng kawalan. Hindi ko naisip na ang simpleng pakikipag-usap ay hahantong sa ganito. Malibang damayan ng isang taong nagdurusa, malibang magbigay ng sandaling saya sa isang pusong pagod na. Mula sa kusina, narinig ko ang kanyang mga hakbang. Lumapit siya sa akin, nakasuot pa rin ng manipis na damit na tila yumayakap sa kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapatingin, ngunit agad kong iniwas ang aking mata nang magtama ang aming tingin. Alam kong mali, ngunit bakit ang hirap umiwas? Bakit ang hirap pigilan ng damdamin? Hindi ka ba babalik sa kama? Tanong niya, ang boses niya ay malambing ngunit may halong pag-aalala. Sa halip na sagutin siya, tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na kalsadang tila walang katapusan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang takot, ang guilt, ang pag-ibig na hindi ko kayang itapon, kahit pa alam kong dapat. Clara, hanggang kailan natin gagawin ito? Tanong ko sa wakas, ang boses ko'y puno ng pagdududa. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking braso at tumingin sa akin na para bang ako ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Pero alam kong hindi ako ang sagot, ako ang problema. Hanggang kailan mo kaya? Sagot niya, ang kanyang mga mata'y nagbabagas sa damdamin. Hindi ko alam kung galit, lungkot o takot ang nakikita ko roon. Ang alam ko lang, mahal ko siya, kahit pa alam kong hindi ko siya dapat mahalin.
Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mundo. Hindi lang ako ang nagdurusa, siya rin. Pero ang kaibahan, siya ang nagtataksil habang ako ang pumayag na maging bahagi nito. Sa bawat yakap niya, parang tinatanggap ko ang kasalanan, ang kahinaan, ang pagkakamali. Hindi ko siya mahal, bulong ni Clara sa akin. Matagal na siyang wala sa akin kahit pa nandito siya sa bahay. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa akin, ngunit hindi ito sapat para burahin ang guilt na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya o kung desperado lang siyang maghanap ng dahilan para gawing tama ang mali. Pero masakit ang katotohanan kahit ano pa ang sabihin niya. Isa pa rin akong taong pumatol sa isang bawal na pag-ibig. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Bigla akong kinabahan, ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis kaysa dati. Si Clara'y napatigil, ang kanyang mukha'y biglang nagbago. Mula sa pagiging kalmado, napuno ito ng takot. Alam naming pareho kung sino ang dumating. Mabilis niyang hinila ang kamay ko. Itinulak ako papunta sa likod ng silid. Dito ka muna, sabi niya, ang boses niya ay pabulong ngunit puno ng tensyon. Hindi ko kayang tumanggi, wala akong lakas para harapin ang sitwasyong ito. Tumayo ako sa sulok, ang mga matay nakatingin sa kanya habang nagmamadali siyang mag-ayos ng sarili. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang bigat ng mga hakbang na papalapit. Ang bawat tunog ay parang martilyo sa aking dibdib. Dumating na siya, ang asawa ni Clara. Hindi ko alam kung anong mangyayari, kung paano namin itatago ang katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kilabot ng posibilidad na mahuli kami. Clara, bakit bukas pa ang ilaw? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng pagdududa. Narinig ko ang mga hakbang niya papunta sa kusina. Ang bawat segundo ay tila isang taon, ang bawat tunog ay nagpapakaba sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng silid kung saan ako nagtago. Tumigil ang mundo ko. Ang mga mata niya ay tumama sa akin, ang asawa ni Clara, ang lalaking hindi ko dapat harapin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa galit, ang kanyang kamao ay bumalot sa kanyang bag. Alam kong sa sandaling iyon, wala nang ligtas na lugar para sa akin. Pagpasok ko sa silid, naramdaman ko agad ang bigat ng katahimikan. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ay tila pinipilit pumasok, ngunit natatalo ng madilim na ulap ng kasalanan na bumabalot sa espasyo. Si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko ang ulo at nakatitig sa mga kamay niyang nanginginig. Ang kanyang buhok na dati palaging maayos, ngayon ay magulo, tila sinasalamin ng gulo sa kanyang isipan. Walang salitang binitiwan noong una, ngunit alam kong narito ako upang harapin ang katotohanan, ang masakit at marahas na katotohanang bumuo ng aming kwento. Alam ko na. Ang bungad niya, mahina ngunit malinaw. Tumigil ang tibok ng puso ko, parang bigla akong nawala ng hangin. Pilit kong inabot ang kanyang kamay, ngunit agad siyang umatras. Ang layo niya sa akin ay hindi lamang pisikal, parang may napakalaking bangin sa pagitan naming dalawa. Clara, hindi ko sinadya, sinimulan ko, ngunit pinutol niya ako ng madiin ng boses. Paulit-ulit mo iyang sinasabi, pero ano bang silbi? Alam mo rin namang mali ito mula sa simula. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit, ngunit may halong galit na hindi ko pa naririnig noon. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila pinupunit nito ang bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi niya kailangang ipaalala kung gaano kalaki ang kasalanan namin. Ang bawat sandali, bawat yakap, bawat halik na ibinigay namin sa isa't isa ay isang paglapastangan sa kasagraduhan ng kanyang kasal. Pero paano ko pipigilan ang damdamin ko? Paano ko pipigilan ang pagmamahal ko sa kanya? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang bitawan.
Si Marco. Sinabi niya ang pangalan ng kanyang asawa at naramdaman ko agad ang pagbigat sa hangin. Alam na niya, ang mundo ko ay tila bumagsak sa isang iglap. Bawat tunog sa paligid ay nawala at ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ito nangyari pero alam kong hindi na kami ligtas. Anong ginawa niya, Clara? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Alam kong hindi maganda ang susunod niyang sasabihin. Tumayo siya mula sa kama, ang mga mata niya'y nagliliyab sa emosyon. Sinundan niya ako kahapon, nakita niya tayo sa sasakyan. Bigla kong naalala ang sandaling iyon, ang huling beses na magkasama kami. Ang mga yakap, ang mga halik, ang mga pangako na ginawa sa loob ng isang madilim na parking lot. Hindi ko inakala na may mga mata na nagmamasid. Clara, kailangan nating umalis. Kailangan nating magtago bago pa siya. Hindi ako aalis. Sigaw niya. Paul, asawa ko siya. Oo, mahal kita. Pero hindi kita kayang piliin. Hindi ko kayang iwan si Marco kahit gaano kasakit. Ang mga salitang iyon ay parang mga sibat na tumama sa puso ko. Alam kong may asawa siya, ngunit sa bawat sandali naming magkasama, pinaniwala ko ang sarili ko na kaya niyang piliin ako, na kaya niyang iwanan ng buhay na iyon para sa akin. Ngunit ngayon, napagtanto ko kung gaano ako naging makasarili. Kung ganon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ko, halos pabulong. Ang sakit ay hindi ko na kayang itago. Paul, kailangan nating tapusin ito. Hindi na natin kayang ipagpatuloy pa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiiyak. Ang lakas ng loob niya ay napakabigat na tila siya ang nagdadala ng buong mundo. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na ang babaeng minahal ko ng higit sa lahat ay mawawala na sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaglaban siya. Ngunit paano mo ipaglalaban ang isang bagay na alam mong mali? Bigla kaming natigil nang may narinig kaming malakas na pagkatok sa pinto. Napatingin si Clara sa akin at ang takot sa kanyang mga mata ay sumalamin sa akin. Pareho naming alam kung sino ang nasa labas. Pareho naming alam na ang sandaling ito ay ang simula ng katapusan. Clara, buksan mo ang pinto. Sigaw ng lalaking nasa labas. Ang tinig ni Marco ay puno ng galit. Galit na hindi pa niya ipinapakita sa buong buhay namin. Naramdaman ko ang pawis sa noo ko. Ang kaba na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Buksan mo ang pinto, Clara, o sisirain ko to. Muling sigaw ni Marco. Tumayo si Clara, nanginginig ang buong katawan. Tumitig siya sa akin at sa tingin pa lang niya, alam ko na ang ibig niyang iparating. Paul, umalis ka na. Hindi kita kayang ipagtanggol. Hindi kita iiwan, sagot ko, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang pagputok ng pinto. Nagkalat ang mga piraso ng kahoy at ang silid ay napuno ng presensya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ang kamao niya ay nakatikom. Hindi siya nagsalita, ang bawat galaw niya ay puno ng pananakot. Tumayo ako upang harapin siya, ngunit bago pa ako makapagsalita, bumunot siya ng bagay mula sa kanyang likuran. Isang bagay na kumikislap sa liwanag, isang baril. Ang tunog ng kanyang galit ay biglang nawala at ang mundo ay tila tumigil. Isa lang ang tanong ko, sabi niya, malamig ang boses. Mahal mo ba siya? Tumingin ako kay Clara. Ang takot sa kanyang mga mata ay tila nagsusumamo na huwag kong sagutin ang tanong. Ngunit paano ko maitatanggi ang nararamdaman ko? Paano ko sasabihin na hindi ko siya mahal kung ito ang katotohanan na bumubuo sa pagkatao ko? Oo, sagot ko, hindi ko na pinigilan. At bago pa ako makagalaw, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang ilog na tahimik pero biglang umapaw. Hindi mo namamalayan na nadadala ka na ng agos.
Sa tuwing tinitingnan ko siya, si Elena, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na alam kong mali pero hindi ko kayang pigilan. Ang mga mata niya, ang paraan ng kanyang pagngiti, ang tinig niyang bumabalot sa bawat salita. Lahat ng iyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Isang gabi, nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng bayan. Madilim ang paligid pero ang liwanag mula sa kandila sa aming mesa ay sapat para makita ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Hindi ko na kailangang magtanong kung bakit siya naroon. Pareho kaming alam ang dahilan. Nagsimula ang usapan sa magagaan na paksa, trabaho, buhay, pamilya. Ngunit habang lumalim ang gabi, hindi na namin mapigilan ang pag-usapan ang nararamdaman namin. Alam mo bang malito? Tanong niya pero hindi ko mabasa kung seryoso siya o naghahanap lang ng kumpirmasyon. Tumango ako pero hindi ako sumagot. Ano bang sasabihin ko? Na alam kong mali pero hindi ko kayang tumigil? Na ang bawat segundo na kasama siya ay mas mahalaga kaysa sa moralidad na matagal ko nang binaliwala? Hinawakan niya ang tasa ng kape sa harap niya pero hindi siya uminom. Nakatingin lang siya sa akin, parang naghihintay ng sagot na hindi ko alam kung kaya kong ibigay. Sa wakas, sinabi ko ang isang bagay na matagal ko nang sinusubukan itago. Mahal kita, Elena. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Tila huminto ang oras sa pagitan namin. Ang mga tao sa paligid ay parang mga anino lang na gumagalaw, walang tunog, walang halaga. Sa sandaling iyon, kami lang ang mahalaga. Kami lang ang totoo. May asawa ako, sagot niya, sa wakas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon kahit pa alam ko na ang katotohanan. Paulit-ulit kong sinasabing hindi ito mahalaga pero sa tuwing binabanggit niya ang asawa niya, parang may kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Alam kong may iba siyang mahal pero bakit parang ako ang nasa gitna ng kwento niya? Alam ko, sagot ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas na sabihin iyon. Alam kong bawat salita ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy pero hindi ko na kayang magpigil. Pero hindi ba minsan may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin? Hindi ba minsan mas mahalaga ang nararamdaman kaysa sa tama? Tumayo siya bigla. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Hindi ko alam kung galit siya o kung gusto niyang tumakas. Pero bago pa siya makalayo, hinawakan ko ang kanyang braso. Elena, huwag kang umalis, hindi ko kayang mawala ka. Tumingin siya sa akin at sa wakas nakita ko ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung para sa akin ang mga luha na iyon o para sa asawa niyang iniwan niya ng gabing iyon. Pero may kung anong sakit sa tingin niya, parang hinihiling niya sa akin na tigilan ko na siya, pero hindi ko magawa. Alam mo ba kung gaano kahirap to para sa akin? Bulong niya, halos hindi ko marinig. May pamilya ako, may buhay ako na dapat kong protektahan, pero bakit ikaw ang hinahanap ng puso ko? Hindi ko alam ang sagot, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niyang mahalin, kung bakit ako ang naging dahilan ng pagkalito niya. Ang alam ko lang, sa bawat sandali na kasama ko siya, nadarama ko ang buhay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang puso ko'y tumitibok para sa kanya, kahit pa alam kong ang bawat tibok ay nagdadala sa akin sa isang mapanganib na lugar. Nagtagal kami sa coffee shop na iyon, hindi na nag-uusap. Pareho kaming nakatingin sa mesa, sa tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa wakas tumayo siya at nagpaalam. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta, pero alam kong hindi na niya ako tatawagan. Alam kong ang gabing ito ang magiging huli naming pagkikita. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, binalingan niya ako at sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano kita bibitawan. At sa sandaling iyon, naisip ko na baka hindi pa ito ang wakas. Baka may paraan pa para magpatuloy ang kwento namin.
Paglabas niya, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Lungkot? Guilt? Pero ang isang bagay na malinaw, hindi ko siya kayang kalimutan. At kahit pa alam kong mali, kahit pa alam kong may asawa siya, hindi ko magagawang itigil ang pagmamahal ko sa kanya. Kinabukasan, habang papunta ako sa trabaho, tumawag ang aking kapatid. Hindi kami madalas mag-usap, pero ang tono ng kanyang boses ay seryoso, halos desperado. May nangyari, sabi niya. Si Elena, may aksidente kagabi. Halos hindi ko makita ang daan sa harap ko. Ang mundo ko'y tila biglang gumuhong lahat. Sa isip ko, ang gabing iyon sa coffee shop ang huling beses na magkikita kami. Pero ngayon, baka iyon na ang huling beses na makikita ko siya ng buhay. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Paglabas ko ng hotel, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila kumukurap sa bawat hakbang ko, parang hinahabol ako ng anino ng kasalanan. Sa loob ng 2 oras na magkasama kami ni Clara, ang mundo ay tila huminto. Ngunit sa bawat segundo pagkatapos, bumalik ang bigat ng realidad at ang mga tanong na pilit kong tinatakasan ay muling bumalot sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit napakadaling mahulog sa kanya. Ang bawat galaw niya ay may kasamang alindog na mahirap tanggihan. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang mga mata niyang punong-puno ng misteryo, ang mga salitang binibitawan niya na tila may musika. Lahat ng iyon ay nagtulak sa akin, papunta sa kanya nang hindi ko man lang namamalayan. Pero alam kong mali. Mula sa simula pa lang, mali na. Bakit mo ako hinahabol? Tanong niya sa akin kanina habang magkatabi kaming nakahiga sa kama, ang mga kamay niya nakapatong sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hinahabol ko siya dahil siya ang pinili kong mahalin. Kahit pa alam kong may ibang lalaking nagmamay-ari ng puso niya. Hinahabol ko siya dahil sa bawat paglapit ko, mas lalo kong nararamdaman na siya ang nagpapabuhay sa akin. Pero hindi ko masabi ang lahat ng iyon. Tumingin lang ako sa kanya, hinalikan siya at doon natapos ang usapan. Bumalik ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada, ang ingay ng mga taong naglalakad at ang alingaw-ngaw ng konsensya ko. Ang hotel ay nasa gilid ng isang abalang lungsod, pero sa loob nito tila ibang mundo. Sa labas lahat ay normal. Ako ang nag-iisang tao sa lugar na may dalang lihim na hindi ko alam kung paano itatago. Sa bawat hakbang ko palayo, naririnig ko ang boses ni Clara sa isip ko. Ang mga bulong niya, ang pagtawag niya sa pangalan ko, ang mga salitang mahirap kalimutan. Naglakad ako ng walang direksyon, parang wala sa sarili. Pumasok ako sa isang maliit na bar sa sulok ng kalsada. Ang dilim sa loob ay tila bumalot sa akin, nagbibigay ng pansamantalang kanlungan. Umorder ako ng alak at sinimulang uminom. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito. Para bang gusto kong pawiin ang lahat ng nararamdaman ko kahit alam kong hindi iyon posible. Sa bawat lagok ng alak, bumabalik sa akin ang mga alaala ng unang beses naming nagkita. Sa isang art gallery iyon, siya ang babaeng nakatayo sa harap ng isang painting, nakatingin ng matagal na parang may hinahanap sa loob ng obra. Ako ang lalaking hindi makapagpigil na tanungin kung ano ang iniisip niya. Sa simula pa lang, ramdam ko na ang koneksyon. Pero sa simula pa lang, alam ko na rin ang limitasyon. Hindi niya itinago ang katotohanan. May asawa siya. Isang lalaking hindi niya minahal pero pinili niyang pakasalan dahil sa obligasyon. Sa bawat kwento niya tungkol sa kanilang relasyon, nararamdaman ko ang sakit sa kanyang boses, ang kawalan ng saya sa kanyang mata. Hinayaan kong makapasok siya sa buhay ko kahit alam kong hindi ko siya maaaring angkinin. At ngayon, narito ako, nag-iisa, pinaparusahan ang sarili sa pagpili ng maling landas. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng bartender. Napatingin ako sa kanya at tumango, pero ang totoo, hindi ako okay.
Hindi ko alam kung kailan pa ako magiging okay. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang inbox at nakita ang huling mensahe ni Clara. Salamat sa gabing ito, hindi kita makakalimutan. Paulit-ulit kong binasa iyon, pero sa bawat pagbasa, mas lalo akong naguguluhan. Anong ibig sabihin niya? Nagpaalam na ba siya o gusto lang niyang iparamdam na mahalaga ako kahit sandali lang? Bigla akong naramdaman ang panginginig ng kamay ko. Ang cellphone ay halos mahulog sa mesa. Ang dami kong tanong na walang sagot, ang dami kong gustong sabihin pero wala akong lakas ng loob. Sa huli, pinili ko na lang itago ang telepono sa bulsa ko. Mas mabuti siguro kung hindi ko na siya kausapin. Mas mabuti siguro kung kalimutan ko na siya. Pero paano? Paano ko siya kakalimutan kung siya ang laman ng bawat segundo ng buhay ko? Paano ko siya tatanggalin sa sistema ko kung siya ang naging dahilan ng paghinga ko nitong mga nakaraang buwan? Sa bawat sulok ng bar na iyon, tila nakikita ko ang mukha niya, nakangiti, tumatawa, nanlalambing. Ang alak na iniinom ko ay tila nagiging lason. Unti-unting sinisira ang natitirang bahagi ng konsensya ko. Tumayo ako at nagpasiya ng umalis. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Naglakad ako sa madilim na kalsada, pilit na iniiwas ang sarili sa mga lugar na maaaring magpaalala sa akin sa kanya. Pero saan man ako pumunta, naroon siya. Siya ang hangin, ang ilaw ng poste, ang malamig na simoy ng gabi. Hindi ko siya matatakasan. May narinig akong boses sa likod. Miguel, napahinto ako. Kilala kong boses iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Si Clara, nakatayo, nakasuot ng coat na kanina lang ay nakasampay sa upuan ng hotel. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon, pero hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman niya. Bakit ka nandito? Tanong ko, halos pabulong. Humakbang siya palapit sa akin. Ang mga mata niya nakatuon sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi niya masimulan. At doon ko napansin ang isang bagay na nagpataas ng balahibo ko. Sa likod niya, may lalaking nakatayo, matangkad, seryoso ang mukha, at nakatingin sa akin ng matalim. Ang lalaking iyon ay pamilyar, masyadong pamilyar. Ang asawa niya. Hindi ko alam kung paano ko nasimulan ang araw na iyon nang parang normal lang ang lahat. Nasa opisina ako, abala sa trabaho, pero ang isipan ko'y hindi mapakali. Si Elena, ang babaeng minahal ko kahit alam kong may asawa siyang hinihintay umuwi gabi-gabi. Ang babaeng sumira sa mga prinsipyong akala ko'y matibay. Ang babaeng nagdala ng apoy sa puso kong matagal nang natutulog. Nasa gitna ako ng pag-aayos ng mga papeles nang biglang tumunog ang telepono. Si Elena. Ang boses niya ay may bahid ng takot, halos bulong. Kailangan kita, sabi niya. Walang paliwanag, walang detalye, ngunit sapat na iyon para magdulot ng kaba sa dibdib ko. Nagpaalam ako sa opisina, gumamit ng dahilan na hindi ko na maalala ngayon. Ang mahalaga, kailangan ko siya. Nagkita kami sa isang parke, malayo sa lugar na kadalasang pinupuntahan namin. Nakaupo siya sa isang bangko, hawak ang kanyang bag na parang may tinatago. Nang makita niya ako, tumayo siya at mabilis akong nilapitan. Mabilis niyang hinila ang braso ko palayo sa mga tao. Sa ilalim ng lilim ng isang puno, sumiklab ang kanyang emosyon. Alam na niya, bulong niya, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Siya? Si Marco? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang asawa niya. Ang lalaking palagi niyang binabanggit sa tuwing tinatanong ko kung bakit hindi niya ako kayang piliin. Tumango siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ito ang Elena na nakilala ko, ang Elena na palaging kontrolado at matatag. Ngayon, mukhang basag siya at wala nang matakbuhan. Ano ang sinabi niya? Tanong ko, pilit na hinuhuli ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero sigurado ako. Iba ang tingin niya sa akin kagabi at wala siyang sinabi buong gabi.
Tapos nang umalis siya kanina, iniwan niya ang wedding ring sa mesa. Parang may sumabog na bomba sa loob ng ulo ko. Ang bigat ng sitwasyon ay parang alon na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, galit, takot, o awa. Pero higit sa lahat, naroon ang pagsisisi. Hindi dapat umabot dito. Paano kung, paano kung may gawin siyang masama? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang Elena na ito, hindi ko nakilala. Ang Elena na ito'y wasak, natatakot sa anino ng lalaking dapat niyang minamahal. Hindi mangyayari yon, sabi ko, kahit hindi ko rin alam kung totoo ba ang sinasabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pero mabilis niya itong binawi. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, halos pabulong. Hindi mo kilala si Marco. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa akin. May kilabot na gumapang sa akin. Bigla akong naramdaman na tila may nanonood sa amin. Napalinga ako sa paligid pero wala naman akong nakita. Parang paranoia lang pero hindi ko maiwasang isipin na baka tama siya. Baka nga may panganib. Anong plano mo ngayon? Tanong ko. Gusto mo bang umalis muna? Magtago? Umiling siya. Hindi ako pwedeng tumakas, mas lalala lang yon. Pero hindi ka rin pwedeng bumalik doon, mariin kong sabi. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangang pag-isipan natin to. Napayuko siya, parang bata na hindi alam ang gagawin. At sa mga sandaling iyon, nakita ko ang kahinaan niya. Hindi siya ang babaeng matapang at palaban na unang umakit sa akin. Sa harap ko ngayon, isa siyang taong natatakot, naghahanap ng sagot sa isang gulong siya mismo ang gumawa. Mag-usap tayo mamaya, sabi ko sa wakas, sa lugar na ligtas. Hahanap ako ng paraan. Tumango siya. Pero bago ako lumayo, may isang bagay siyang iniabot sa akin mula sa bag niya. Isang maliit na sobre. Kung may mangyari sa akin, bulong niya, hindi niya magawang tapusin ang pangungusap. Napatingin ako sa sobre, pero hindi ko iyon binuksan. Walang mangyayari sa'yo. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero sa loob ko, alam kong wala akong kasiguraduhan. Ang takot niya ay tila naging akin na rin. Nagmamadali akong naglakad palayo sa parke, hawak ang sobre. Pilit kong iwinaksi ang mga naiisip ko, pero hindi ko maiwasang magduda. Sino ba ang masama sa kwentong ito? Ako ba na nakisali sa buhay ng isang pamilyang hindi sa akin? Siya ba na naglakas loob magmahal ng iba kahit may asawa na? O ang asawang hindi ko kilala pero mukhang nagtatago ng kung anumang lihim? Pagdating ko sa sasakyan, hindi ko na napigilan. Binuksan ko ang sobre. May piraso ng papel sa loob at sa sulat kamay ni Elena may nakasulat. Kung mabasa mo ito, ibig sabihin huli na ang lahat. Halos mabitawan ko ang papel. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumama sa dibdib ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit niya ako binibigyan ng ganitong mensahe? Sa likod ng papel, may address. Isang lugar na hindi ko pamilyar. Nanginginig ang kamay ko habang iniipit ang papel pabalik sa sobre. Sa isip ko, isang bagay lang ang malinaw. May hindi tama. At alam kong kahit anong gawin ko, hindi na ako makakawala sa gulong ito. Paglapag ko sa harap ng pintuan niya, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang madilim na langit sa labas ay parang sumasalamin sa gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung bakit ako narito, kung bakit pinili kong tahakin ang landas na puno ng kasalanan at pagsisisi. Pero ang puso ko, tila ba may sariling isip, at ang isip ko, tila ba alipin ng makamundong pagnanasa. Binuksan niya ang pintuan at agad kong naramdaman ang amoy ng kanyang pabango. Simpleng damit lang ang suot niya, ngunit sa mga mata ko, para siyang reyna. Ang kangiti niya, ang nangiting iyon ay tila isang kutsilyong bumabaon sa puso ko. Alam kong mali, alam kong masama, ngunit bakit ganito ang epekto niya sa akin? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ngumiti rin ako kahit alam kong pagngiti ko'y tanda ng pagtanggap sa kasalanan. Pasok ka,
sabi niya habang bahagyang tumingin sa labas. Marahil iniisip kung may makakakita sa amin. Nakikita ko ang kaba sa kanyang mata, ang takot na mahuli, ngunit may kung anong kapangyarihan sa ekspresyon niya na tila ba nagsasabing, gawin na natin ito. Pumasok ako at sinara niya ang pintuan. Ang bawat tunog, ang pag-click ng lock, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay parang musika sa pandinig ko, ngunit kasabay nito ang tunog ng konsensya ko na sumisigaw. Ang sala niya ay maayos, tahimik, ngunit sa bawat sulok nito, nararamdaman ko ang presensya ng asawa niyang hindi ko kilala na parang multong nagmamasid sa amin. Umupo kami sa sofa. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Sa halip, nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa trabaho, tungkol sa ulan, tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa apoy na nararamdaman namin sa loob ng aming mga puso. Ngunit habang tumatagal ang usapan, ang distansya namin sa isa't isa ay unti-unting lumiit. Hanggang sa ang mga mata namin ay nagtagpo at doon ko naramdaman ang hindi maikakailang tensyon. Alam mo bang mali ito? Tanong niya. Ang boses niya ay garalgal. Pero hindi siya lumayo. Hindi siya tumayo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at doon ko naramdaman ang init na matagal ko nang hinahanap. Ang init na parang sumusunog sa akin, ngunit hindi ko kayang bitawan. Oo, sagot ko, pero mahal kita. Mahal kita. Dalawang salitang simpleng sabihin, ngunit ang bigat nito'y parang mundo na bumagsak sa balikat ko. Hindi siya sumagot. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at ang luha niyang iyon ay parang nagmarka ng lahat ng kasalanang ginawa namin. Pero sa halip na tumigil, sa halip na magbago ang isip, hinila niya ako papalapit. Ang labi niyang mainit, ang yakap niyang mahigpit, at ang puso niyang mabilis ang tibok. Lahat ng ito'y nagtulak sa akin sa hangganan ng tama at mali. Ang gabing iyon ay punong-puno ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa bawat halik, sa bawat haplos, nararamdaman ko ang pagmamahal, ngunit kasabay nito ang kirot. Ang kirot na alam kong hindi namin matatakasan. Ang kirot na alam kong hahabol sa amin kahit saan kami magtago. Pagkatapos ng lahat, nakahiga kami sa sofa. Tahimik, walang salitang lumalabas sa mga bibig namin. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig at ang tunog ng aming mga puso na tila sabay ang tibok. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng ginawa namin, ang bigat ng katotohanan. Tumayo siya at tumingin sa akin. Alam mo bang hindi na ako masaya sa kanya? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng lungkot. Pero hindi ko kayang iwan siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa halip, tumingin lang ako sa kanya at hinayaan siyang magsalita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, dugtong niya. Pero ikaw ang nagpaparamdam sa akin na buhay pa ako. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa akin, ngunit hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Pero kasabay nito, nararamdaman ko rin ang bigat ng kasalanan namin, ang bigat ng ginagawa namin sa taong dapat niyang mahalin. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tumingin ako sa ulan, sinusubukan hanapin ang sagot sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Pero bago pa man ako makahanap ng sagot, narinig ko ang tunog ng telepono niya. Tumunog ito ng malakas, ang tunog na parang sumira sa tahimik naming mundo. Siya ang tumatawag, sabi niya, ang boses niya ay puno ng kaba. Tumayo siya at kinuha ang telepono. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang takot, ang guilt, ang lahat ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip, ibinaba niya ang telepono sa mesa. At doon ko napagtanto ang isang bagay, hindi kami magtatagal. Ang pagmamahalan namin ay parang kandila sa hangin, isang liwanag na mabilis na mawawala.
Pero bago ko pa man masabi ang iniisip ko, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang tunog na iyon ay parang bomba na sumabog sa paligid namin. Tumingin siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng takot. Siya na yata, bulong niya, halos hindi marinig. Biglang bumukas ang pintuan. Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y nagngangalit. Dumaan ako sa madilim na kalye kung saan ang mga poste ng ilaw ay tila mga multong nagbabantay sa aking bawat hakbang. Sa loob ng aking kotse, naririnig ko ang tunog ng makina. Parehong tulog ngunit patuloy sa paghinga. Sa likod ng aking ulo, bumubulong ang konsensya ko. Pilit akong hinihila palayo sa direksyon na pinili kong tahakin. Ngunit ang damdamin ko'y matigas na parang bakal. Sa kabila ng lahat, narito ako, handang sumugal para sa pagmamahal na alam kong hindi ko dapat ipaglaban. Pagdating ko sa harap ng bahay niya, tumigil ako. Ang mga ilaw sa loob ay bukas at sa bintana nakikita ko siya na dahilan ng lahat ng ito. Si Clara. Ang babaeng bumihag sa puso ko kahit pa alam kong may iba siyang mundo na hindi kabilang. Ako. Suot niya ang isang puting bestida na parang sinadyang magbigay liwanag sa madilim na sulok ng gabi. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay tila malungkot, ngunit may kakaibang ningning tuwing nagtatama ang aming tingin. Nagdesisyon akong bumaba ng kotse. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko, pero ang kagustuhan kong makita siya, makausap siya, ay mas malakas kaysa sa anumang takot na bumabalot sa akin. Sa bawat hakbang papunta sa pintuan, nararamdaman ko ang bigat ng aking ginagawa. Sa bawat pagkatok ng sapatos ko sa simento, parang naririnig ko ang boses ng kanyang asawa. Ang galit na maaaring sumabog kung sakaling mahuli kami. Pagdating ko sa pintuan, hindi ko na kailangang mag-doorbell. Bumukas ito at naroon siya. Nakangiti ngunit halatang nag-aalala. Bakit ka nandito? Tanong niya, ang boses niya ay mahina ngunit puno ng emosyon. Hindi ko kayang hindi kita makita, sagot ko. Ang mga salitang iyon ay tila binulong ng hangin. Hindi ko inaasahang lalabas ng napakabilis mula sa bibig ko. Alam kong mali. Alam kong ang bawat saglit na kasama siya ay parang pagpasok sa isang nasusunog na gusali. Ngunit ang apoy niya ang nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Hinila niya ako papasok. Baka may makakita sa iyo, wika niya. Ang mga mata niya ay nag-aalap, hindi ko alam kung takot ba iyon o pagmamahal. Siya, nasa trabaho pa, pero hindi tayo pwedeng magtagal. Sa loob ng bahay, ramdam ko ang init mula sa kanyang presensya. Ang bawat galaw niya ay parang alon na bumabalot sa akin. Nilulunod ang lahat ng pagdududa. Umupo kami sa sofa, magkatabi ngunit may espasyo sa pagitan namin. Ang espasyong iyon ang nagpapaalala sa amin ng mga hangganan na patuloy naming nilalabag. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin magagawa ito. Sabi niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ito. Hindi tama, sagot ko, pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang hindi kita mahalin. Tumahimik siya, ngunit naramdaman kong sinasabi ng kanyang katahimikan ang lahat. Na naroon din ang damdamin niya na kahit paano'y nararamdaman din niya ang parehong hirap at saya na nararamdaman ko. Sa puntong iyon, parang tumigil ang oras. Ang mundo sa labas, ang mga ingay ng sasakyan, ang mga bulong ng hangin, lahat ng iyon ay nawala. Iniwan kaming dalawa sa isang espasyo na kami lang ang nakakaintindi. Ngunit biglang may narinig kaming tunog sa labas. Isang sasakyan ang huminto sa driveway. Naputol ang aming sandali tulad ng isang piraso ng salamin na biglang nabasag. Tumayo siya, mabilis at tumingin sa akin. Siya na yan, bulong niya, ang boses niya ay puno ng takot. Nagmadali akong tumayo, ang puso ko'y bumilis ang tibok. Anong gagawin natin? Tanong ko, ngunit alam kong wala ng oras para mag-isip.
Alam kong ang katotohanan, ang maling desisyon namin, ay malapit ng sumabog sa harapan naming dalawa. Hinila niya ako papunta sa kusina kung saan may likurang pinto. "Dito ka dumaan?" sabi niya, halos hindi na makontrol ang panginginig ng kanyang boses. Sa puntong iyon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito'y tungkol sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay na maaaring masira dahil sa akin. Pagbukas ko ng likurang pinto, narinig ko ang tunog ng susi sa harap. Mabilis akong lumabas, lumiko, at tumakbo papunta sa likod ng garahe. Sa dilim, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng bahay. Narinig ko ang boses ng kanyang asawa, malalim at puno ng pagod. "Clara, nandito na ako," sabi niya. Tumigil ako sa likuran, nakatago sa mga anino. Ngunit habang nakayuko ako, may naramdaman akong malamig na bakal sa likod ng ulo ko. Isang baril, isang malalim na boses ang narinig ko mula sa likura. Sa madilim na sulok ng bar, pinilit kong idaan ang lahat sa alak. Nasa harap ko ang baso ng whiskey, malamig na parang yelo sa dibdib ko. Paano ko haharapin ang gabing ito? Paano ko haharapin ang sarili ko? Sa bawat lagok, pilit kong sinisiksik sa isip na tapusin na ang lahat. Ang relasyon namin ni Clara, ang pagnanasa, ang maling pagmamahal. Ngunit sa bawat pagdampi ng alak sa aking lalamunan, siya ang bumabalik sa isip ko. Ang mga mata niyang puno ng lungkot, ang tinig niyang tila paos sa kakakubli ng lihim. Sa anong punto naging tama ang mali? Tanong ko sa sarili habang nakatitig sa baso. Ang sagot, wala. Wala itong tamang punto. Walang tamang dahilan. Ngunit bakit tila siya ang naging kaligtasan ko sa lahat ng bagay na bumigat sa buhay ko? Siya, na kahit pa may asawa, ay nahanap ang paraan para mapasok ang puso ko. Siya, na kahit pa hindi akin, ay naging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Parang laso ng pagmamahal, alam mong unti-unti kang binubura pero hinahanap-hanap mo pa rin. "Gabriel?" Pamilyar ang boses na tumawag sa akin. Lumingon ako at naroon si Clara, nakatayo sa pintuan ng bar, umiwas sa mga mata kong tila nagtataka kung bakit siya narito. Ang buhok niya ay nakapusod, ang suot niyang bestida ay simpleng itim, ngunit ang presensya niya ay tila sinilaban ang buong silid. Hindi ko siya inaasahan, hindi ko siya tinawagan. "Ah, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, pilit pinapakalma ang boses ko, kahit paramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, parang nag-aalangan. "Kailangan kitang makita," sagot niya. Ang boses niya ay halos isang bulong, ngunit sapat na upang magpaalab ng damdamin. Naupo siya sa harap ko at nang magtagpo ang mga mata namin, tila nawala ang buong mundo. Sa kabila ng lahat, narito siya. Hinahanap ako. Sa kabila ng lahat, pinili niyang ipaglaban ang maling pagmamahal na ito. "Clara, hindi na natin dapat ginagawa ito." Sambit ko, pilit pinipigilan ang sarili. Ngunit paano mo pipigilin ang damdamin na mas malakas kaysa sa prinsipyo mo? Paano mo pipigilin ang pagmamahal na binuo ng mga lihim at kasinungalingan? "Gusto kong tapusin ito," aniya. Ang boses niya ay garalgal, ngunit matatag. "Pero hindi ko kaya. Hindi kita kayang mawala, Gabriel. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o matuwa." Ang mga salita niya ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Hindi ko kaya ang sakit na dulot ng pagmamahal namin, ngunit hindi ko rin kayang mawala siya. Siya ang naging sandalan ko sa lahat ng oras na akala ko'y wala na akong pupuntahan. Siya ang naging liwanag sa lahat ng madilim na bahagi ng buhay ko. "Clara, paano ang asawa mo? Paano ang pamilya mo?" Tanong ko. Pilit kinakalma ang sarili. Alam kong hindi tama ang ginagawa namin, ngunit hindi ko magawang lumaban sa damdamin ko. Parang giyera sa loob ng dibdib ko. Tama laban sa mali, prinsipyo laban sa pagnanasa. "Alam kong mali ito," sagot niya, "pero hindi ko na kaya ang buhay ko sa kanya. Hindi ko na kaya ang pagbabalat kayo."
Sa'yo lang ako nagiging totoo. Sa'yo lang ako nararamdamang buhay. Ang mga salita niya ay tila nag-aalab sa puso ko. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang ipaglaban, ngunit alam kong mali. Alam kong may mga taong masasaktan. Alam kong ang kwento naming dalawa ay isa lamang trahedya na hindi kailanman magkakaroon ng masayang wakas. Bakit ka talaga narito, Clara? Tanong ko, pilit binabasag ang tensyon sa pagitan namin. May kailangan kang malaman, sambit niya at sa tono ng boses niya, alam kong hindi ito simpleng bagay. Tumingin siya sa akin ng matagal, tila iniisip kung paano sasabihin ang nasa loob niya. May anak ako, Gabriel, aniya. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Ang damdamin ko'y naghalo-halo, galit, pagkabigla, pagkalito. Pero hindi siya anak ng asawa ko. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Tumitig ako sa kanya, pilit inaalam kung totoo ang sinasabi niya. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang katotohanan. Hindi niya kailangang magsinungaling dahil ang sakit sa mga mata niya ang nagsabi ng lahat. Ako ba? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Tumango siya at sa simpleng galaw na iyon, tila bumaliktad ang buong mundo ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ang anak na sinasabi niya, ang bunga ng pagmamahal na ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Sa isang iglap, lahat ng plano ko para tapusin ang relasyon namin ay nawala. Paano mo tatakasan ang isang bagay na ikaw mismo ang naging dahilan? Gabriel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa asawa ko. Aniya habang hawak ang kamay ko. Pero alam kong hindi ko kayang itago sa'yo. Ang mga mata niya ay puno ng luha at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon namin. Ang maling pagmamahal na ito ay nagbunga ng isang buhay na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Clara. Sa harap ko, nagtatapat ng lahat ng katotohanan. Sa labas ng bar, naririnig ang ulan na bumuhos ng bigla. Ang tunog ng ulan ay tila musika sa likod ng mabigat naming usapan. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng lahat ng maling desisyon, narito kami, magkasama, harap-harapan sa katotohanan. Gabriel, anong gagawin natin? Tanong niya at sa boses niya ay naroon ang pag-asa. Ngunit paano mo sasagutin ang tanong na iyon? Paano ka magdidesisyon sa pagitan ng tama at mali, ng pagmamahal at prinsipyo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang iwanan. Ngunit sa bawat hakbang papalayo sa bar, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung saan kami patungo. Ngunit alam kong ang bawat hakbang ay papunta sa mas masalimuot na hinaharap.